hindi dapat siya naririto. Iyan ang unang pumasok sa isip ni Marco De Salvo, habang nakatanaw sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan. Ang makapal na hamog ng bagyo ay tila kumot na bumabalot sa buong paligid, nilalamon ang mga puno ng pino at nagbibigay ng kakaibang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nasa gitna siya ng isang mahalagang business trip, isang deal na magpapalawak pa lalo sa kanyang tech empire, pero ang isip niya ay wala sa mga numero at kontrata. Ilang araw na siyang balisa. Ang hangin ng bagyo, imbes na magbigay ng kapayapaan, ay tila humuhukay sa isang alaala na 7 taon na niyang pilit na ibinabaon. Huminto ang daloy ng trapiko. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Inis niyang tinanggal ang kanyang necktie. At doon, sa gitna ng mga nagtitindang nakahanay sa gilid ng kalsada, sa gitna ng usok at ingay, natigilan siya. Isang babae. Nakasuot ng simpleng damit at isang kupas na jacket, abala ito sa pag-aayos ng mga basket ng sariwang strawberry. Payat ito, mas payat kaysa sa naaalala niya. May bakas ng pagod sa kanyang mga mata, isang uri ng kalungkutan na hindi niya pa nakikita dati. Pero ang mukhang iyon kahit lumipas pa ang 100 taon, hinding-hindi niya malilimutan. Ang puso ni Marco ay biglang kumabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pangalan nito ay bumuo ng isang sigaw sa loob ng kanyang isipan, isang sigaw na matagal na niyang pinatahimik. Liana. 7 taon. 7 taon ng katahimikan. 7 taon ng mga tanong na walang sagot. Bigla na lang siyang nawala na parang bula, dala ang puso ni Marco at iniwan siyang wasak at puno ng galit. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng kanyang driver, napansin siguro ang bigla ang paninigas ng kanyang amo. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng iyon. Isang utos lang ang lumabas sa kanyang bibig, malamig at matigas. Ihinto mo ang sasakyan. Agad siyang bumaba, hindi na inalintana ang mga bumubusi ng sasakyan. Ang mundo sa paligid niya ay naglaho. Mayroon lamang isang direksyon ang kanyang mga paa, isang taong kailangan niyang harapin. Naramdaman siguro ni Liana na may nakatitig sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, at nang magtama ang kanilang mga mata, ang hawak niyang basket ng strawberry ay bumagsak sa semento. Ang mga prutas ay gumulong sa iba't ibang direksyon, gaya ng pagkakagulo ng mundo nilang dalawa sa sandaling iyon. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. At takot. Isang matinding takot na para bang nakakita ito ng multo mula sa nakaraan. Marco, halos pabulong na sabi nito, ang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo dito? Nakatayo si Marco sa harap niya, ang kanyang mamahaling suit ay tila hindi bagay sa simpleng palengke sa gilid ng daan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa galit at sakit. Ako dapat ang nagtatanong yan, Liana, sagot niya, ang boses ay kontrolado ngunit puno ng pait. 7 taon. 7 taon kang nawala na walang paalam. At dito lang kita makikita. Nagbebenta ng strawberry. Yumuko si Liana, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Akmang tatalikod na ito nang mabilis na hinawakan ni Marco ang braso niya. Mahigpit pero hindi masakit. Isang hawak na nagsasabing hindi na siya papayag na basta na lang itong tumakbo palayo. Hindi na ulit. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ka aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Bakit, Liana? Bakit mo ako iniwan? Nangingilid na ang mga luha sa mata ni Liana. Pilit niyang binabawi ang kanyang braso. Marco, parang awa mo na. Bitawan mo ako. Pero bago pa man may masabi si Marco, isang boses ng bata ang pumunit sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Mama! Napalingon si Marco. Mula sa likod ng isang maliit na stall, 2 bata ang tumatakbo palapit sa kanila. Isang batang lalaki at isang batang babae. Kambal! Mama, sino po siya? Tanong ng batang babae, nagtatago sa likod ng kanyang ina habang may takot na nakatingin kay Marco. Ang batang lalaki naman, buong tapang na humarang sa harap ng kanyang ina. Bakit niyo po inaaway ang mama namin? Natigilan si Marco. Ang pagkakahawak niya sa braso ni Liana ay lumuwag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa 2 bata papunta kay Liana. Ang mukha ng batang lalaki ang panga nito, ang paraan ng pagkunot ng noo iyon ang mukhang nakikita niya sa salamin tuwing umaga.
Ang mga mata ng batang babae ang hugis nito, ang kulay iyon ang mga matang minahal niya 7 taon na ang nakalipas. Isang malamig na katotohanan ang unti-unting gumapang sa kanyang sistema, mas malamig pa kaysa sa hamog ng bagyo. Ang utak niyang sanay sa mga komplikadong kalkulasyon ay mabilis na nag-compute. 7 taon siyang nawala. Kung ang mga batang ito ay nasa 6 na taong gulang. Ang mundo ni Marco ay gumuho. Sino sila, Liana? Tanong niya, pero sa pagkakataong ito, ang boses niya ay basag na. Halos hindi na niya makilala ang sarili niyang tinig. Nakita ni Liana ang pagbabago sa mukha ni Marco. Nakita niya ang pagkagulat, ang pagkalito, at ang dahan-dahang pagbuo ng isang realisasyon na hindi na niya kayang itago. Ang lahat ng lakas sa katawan ni Liana ay tila biglang sinipsip. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay pumikit. At sa isang iglap, nawalan siya ng malay at bumagsak. Sa isang kisap mata, ang isihi na si Marco de Salvo ay nasalo ang katawan ng babaeng minsan niyang minahal. Habang hawak niya sa kanyang mga bisig ang walang malay na si Liana, ang paningin niya ay nakatuon sa 2 batang umiiyak at sumisigaw ng kimama. Ang galit niya kanina ay napalitan ng pagkalito at isang hindi maipaliwanag na takot. Narito siya sa gitna ng isang kalsada sa Baguio, hawak ang nakaraan na biglang bumalik at nakaharap sa isang hinaharap na hindi niya alam kung paano sisimulan. Amoy ng ospital. Iyon ang unang pumasok sa kamalayan ni Liana. Ang pamilyar na amoy ng antiseptic na matagal na niyang kinasusuklaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang kumot, ang mga dingding. Nasaan ang mga anak ko? Isang bigla ang pag-aalala ang gumapang sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa sakit ng ulo na kanyang nararamdaman. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding panghihina ang pumigil sa kanya. Huwag ka munang gumalaw. Ang boses na iyon. Malamig. Pamilyar. Ang boses na sa loob ng 7 taon ay naririnig lamang niya sa kanyang mga panaginip at mga bangungot. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakaupo sa isang silya sa gilid ng kama, si Marco. Nakadekwatro, ang braso ay nakapatong sa hita, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Wala na ang bakas ng pagkagulat na nakita niya kanina. Napalitan iyon ng isang matigas at seryosong ekspresyon. Ang isihi na nakasanayan ng lahat. Ang Marco na hindi niya nakilala. Nasaan sila Liam at Leia? Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig, ang boses niya ay tuyo at garalgal. Nasa labas. Kasama ng driver ko. Kumakain, diretsong sagot ni Marco, ang mga mata ay nakatitig sa kanya na para bang sinusuri siya. Ang dapat mong alalahanin ngayon ay ang sarili mo. May iniabot si Marco na isang folder. Inilapag niya iyon sa kama, sa tabi ng kamay ni Liana. Binayaran ko na ang bill, kinausap ko na rin ang doktor mo. Pagpapatuloy niya, ang boses ay walang emosyon. Alam ko na, Liana. Hindi kailangang itanong ni Liana kung ano ang tinutukoy nito. Ang paraan ng pagtingin ni Marco sa kanya, ang folder na iyon alam na niya. Isang matinding hiya ang bumalot sa kanya, mas masakit pa kaysa sa katotohanang may sakit siya. Ang kahinaan na pilit niyang itinago sa lahat ay ngayon, nakalantad na sa harap ng taong pinakahuli sa lahat na gusto niyang makakita nito. Acute myeloid leukemia, sabi ni Marco, na binibigkas ang bawat salita na parang isang hatol. At base sa sabi ng doktor, matagal mo na itong hindi pinapatingnan ng maayos. Napayuko si Liana. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang mga buwan ng pagwawalang bahala, ang takot na harapin ang katotohanan dahil mas mahalaga ang paglalagay ng pagkain sa mesa para sa kanyang mga anak? Hindi mo naiintindihan, mahinang sabi niya. Tama ka. Hindi ko maintindihan, mabilis na sagot ni Marco, at sa unang pagkakataon, isang bahid ng galit ang gumuhit sa kanyang boses. Hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan mong umabot sa ganito. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagtago. At lalong hindi ko maintindihan bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanila. Sa puntong iyon, alam ni Liana na hindi lang ang sakit niya ang pinag-uusapan nila. Marco, pakiusap Hindi, pinutol siya ni Marco, tumayo ito at naglakad palapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Tapos na ang panahon ng mga pakiusap, Liana. Tapos na ang panahon ng mga lihim. Humarap siyang muli.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang desisyon na tila nabuo na sa kanyang isipan. May isang paraan lang para maayos to, aalis kayo sa Baguio. Sasama kayo sa akin pabalik ng Maynila. Ngayon din ni. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Maynila. Ang lugar na tinakbuhan niya. Ang lugar kung saan naroon ang lahat ng sakit ng nakaraan. Hindi. Hindi kami pwedeng sumama. Wala kang pagpipilian, mariing sabi ni Marco. Kailangan mo ng pinakamahusay na paggamot at nasa Maynila iyon. Ang mga bata, ang mga anak ko ay kailangang mabuhay sa maayos na lugar. Hindi sa ganitong paraan. Ang mga salitang ang mga anak ko ay tumusok sa puso ni Liana na parang punyal. Totoo. Karapatan niya iyon. Pero masakit pa rin. Hindi ko kayang bumalik doon, halos pabulong na sabi ni Liana. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang alaala ng pamilya ni Marco, ng pangmamaliit, ng mga banta bumalik ang lahat. Lumapit si Marco sa kanya, yumuko hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay seryoso at hindi natitinag. Hindi ito para sa'yo, Liana. Hindi rin ito para sa akin. Para ito sa kanila, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon na ngayon, ngunit mas may bigat. Isipin mo sila. Anong kinabukasan ang maibibigay mo sa kanila kung mananatili ka dito? Kung hahayaan mo na lang ang sakit mo. Tumama ang bawat salita. Alam ni Liana na tama siya. Ang desperasyon na nararamdaman niya para sa kanyang mga anak ay mas malakas kaysa sa takot niya sa nakaraan. Ang pag-asang mabuhay ng mas matagal para sa kanila ay isang alok na hindi niya kayang tanggihan, kahit na ang kapalit ay ang pagbabalik sa impyernong minsan na niyang tinakasan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liana. Isang mabagal na pagtango lamang, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Isang pagsuko. Ilang oras lang ang lumipas, nasa maliit na bahay na sila ni Liana. Habang si Marco ay naghihintay sa labas, kausap ang mga bata, si Liana ay nag-iimpact ng kanilang mga gamit. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop, bawat laruan na kanyang inilalagay sa bag, ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang maliit na bahay na ito, kahit simple, ay naging kanlungan nila. Dito, sila ay malaya at ligtas. Ngayon, iiwan na nila ang lahat ng ito. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga anak. Sinubukan niyang humiti, kahit na ang kanyang puso ay nadudurog. Makinig kayo kay Mama, ha, malambing niyang sabi. Magkakaroon tayo ng isang mahabang biyahe. Pupunta tayo sa isang malaking bahay sa Maynila. Para magpagamot si Mama, para lumakas ako ulit. Kasama po ba si Tito Pogi? Tanong ni Ilya, ang mga mata ay bilugan at puno ng kuryosidad, tinutukoy si Marco. Opo. Bakit po siya kasama, Mama? Inaaway ka po niya kanina, sabat naman ni Liam, ang boses ay maihalong pagtatanggol. Niyakap ni Liana ang kanyang kambal ng mahigpit. Hindi niya ako inaaway, anak. Tinutulungan niya tayo. Maging mabait kayo sa kanya, okay? Ang biyahe papuntang Maynila ay nababalot ng katahimikan. Ang mga bata, pagkatapos ng paunang pagkamangha sa loob ng magarang sasakyan, ay nakatulog dahil sa pagod. Si Liana ay nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang mga puno at bundok ng Baguio na unti-unting lumiliit at naglalaho sa kanyang paningin. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila palayo ay isang kilometrong paglapit sa nakaraan na gusto na niyang kalimutan. Si Marco ay tahimik na nagmamaneho, ang kanyang mga mata ay nasa daan, ngunit alam ni Liana na ang isip nito ay malayo. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay halos pwedeng hiwain. Makalipas ang ilang oras, ang mga pamilyar na gusali ng Maynila ang sumalubong sa kanila. Pumasok ang sasakyan sa isang malaking gate, papasok sa isang exclusive subdivision na tila ibang mundo. Huminto sila sa harap ng isang mansyon. Hindi ito mansyon. Isa itong palasyo. Napakalaki, napakaganda at napakalamig. Bumukas ang pinto sa gilid ng driver. Lumabas si Marco at pinagbuksan siya ng pinto. Nandito na tayo, anunsyo niya. Nanginginig na bumaba si Liana, ginigising ang mga anak niya. Habang nakatayo sila sa harap ng dambuhalang pintuan, naramdaman ni Liana ang pag-urong ng kanyang sikmura. Ang lahat ng takot na sinubukan niyang ibaon ay biglang bumalik. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan. At doon, sa bukana, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida,
ang buhok ay perpektong nakaayos, ang mukha ay puno ng otoridad. Hindi ito tumitingin kay Marco. Ang mga mata nito, matalas na parang kutsilyo, ay nakatuon sa kanila, kay Liana at sa dalawang batang hawak niya sa kamay. Si Tita Elena. Walang salitang binitawan. Ngunit ang tingin nito ay sapat na. Isang tingin ng pagkasuklam, ng pangmamaliit at ng isang malinaw na mensahe. Hindi ka nabibilang dito. Ang tingin ni Tita Elena ay parang yelo na tumusok sa balat ni Marco. Sa isang iglap, bumalik siya sa pagiging bata, isang paslit na napapagalitan dahil sa isang kasalanan. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam na iyon. Hindi na siya bata. Siya na ang nagpapatakbo ng pamilyang ito. Siya ang nagdala sa kanila dito. Tita, nagsalita si Marco, ang boses ay matatag at may otoridad, isang malinaw na senyales na ayaw niyang makipagtalo. Humakbang siya pasulong, bahagyang hinaharangan si Liana at ang mga bata mula sa mapanuring tingin ng kanyang tiyahin. Si Liana. At ang mga anak namin, sina Liam at Lia. Binigyan niya ng diin ang salitang inamin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tita Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Liana patungo sa kambal. Tiningnan niya ang mga ito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang kalakal na hindi niya gusto. Pumasok na kayo, malamig na sabi nito, bago tumalikod at naglakad papasok sa mansyon. Hindi na ito nagsalita pa. Naramdaman ni Marco ang panginginig ng kamay ni Liana na nakahawak sa lailayan ng kanyang damit. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Lia. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan, isang galit na matagal na niyang kinikimkim para sa kanyang tiyahin. Pero pinigilan niya ito. Hindi ito ang tamang oras. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakanakakabinging hapunan sa buong buhay ni Marco. Nakaupo sila sa isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, sapat para sa 20 tao, ngunit 5 lang sila. Si Marco sa isang dulo, si Tita Elena sa kabila. Si Liana ay nasa gitna, kasama ang kambal na hindi mapakali sa kanilang upuan. Saan ka nga ulit galing, Hija? Biglang tanong ni Tita Elena, binabasag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit ang tamis nito ay mailason. Napatingin si Liana. Sa Baguio po. Ah, Baguio, sabi ng matanda habang eleganteng humihigop ng sabaw. Isang simpleng buhay kung gayon. Tiyak na malaki ang ipinagbago ng buhay mo ngayon na nandito ka sa Maynila. Hindi ito tanong. Isa itong pangungutya. Tita, pagod sila sa biyahe, mabilis na sabat ni Marco. Mumiti lang si Tita Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at ipinagpatuloy ang pagkain. Bawat tunog ng kanyang kubyertos na tumatama sa plato ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pasensya ni Marco. Nakita niya kung paano yumuko si Liana, kung paano niya pilit na ginagawang maliit ang kanyang sarili, para bang gusto niyang maglaho na lang sa kinaupuan niya. At sa gitna ng nakakabinging tensyon na iyon, isang masayang boses ang biglang umalingaw mula sa entrada. Good evening, everyone. Sorry, I'm late. Napalingon si Marco at isang bahagyang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Katrina Gonzales, ang kanyang matalik na kaibigan at kanang kamay sa kumpanya, ay pumasok na may dalang liwanag at enerhiya. Maganda si Katrina, sopistikada, at laging alam kung paano pagaanin ang anumang sitwasyon. Marco. Tita Elena, bati niya, bumeso sa kanilang dalawa. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta kay Liana. Ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. So, ito na pala ang sikat na Liana, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng sinseridad. Nilapitan niya si Liana, na tila nagulat sa biglaang pagbabago ng atmosfera. It's so nice to finally meet you. I'm Katrina, Marco's best friend. Walang pag-aalinlangan, niyakap ni Katrina si Liana. Isang yakap na tila nag-aalok ng pagkakaibigan at suporta. Nagulat si Liana, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, marahan din siyang yumakap pabalik. Wow, and who are these little angels? Sabi ni Katrina, lumuhod sa harap ng kambal. Agad siyang nagustuhan ng mga bata. Gusto niyong makita ang garden? May malaking fountain doon. Sabik na tumango ang kambal. Sige, Marco, hiramin ko muna ang mga new best friends ko, ha? Sabi ni Katrina, at kinindatan siya bago akayin ang mga bata palabas ng dining hall.
Sa isang iglap, nawala ang bigat sa dibdib ni Marco. Parang isang anghel na bumaba si Katrina para sagipin sila. Pero nang makaalis ang mga bata, ang ngiti ni Tita Elena ay nawala. I have some calls to make, anunsyo ng matanda at tumayo na, iniiwan silang dalawa ni Liana sa lamesa. Nang bumalik si Katrina, nagpaalam na rin si Liana para tingnan ang mga bata at magpahinga. Naiwan si Marco at Katrina sa malawak na sala. She seems nice, sabi ni Katrina, umupo sa tabi ni Marco sa sofa. Medyo mahiyain lang. Tumango si Marco. Marami siyang pinagdaanan. Sumandal si Katrina at tumingin sa kanya, ang kanyang mukha ngayon ay may bakas ng pag-aalala. I'm so happy for you, Marco. Talaga. Alam mong gusto ko lang kung anong makakabuti sa'yo. I know, sagot ni Marco, pinahahalagahan ang concern nito. Pero nag-alinlangan si Katrina na para bang nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin. Hindi ka ba nag-aalala? Kahit kaunti. I mean, 7 taon, Marco. 7 taon siyang nawala na parang bula. Walang tawag, walang text, walang sulat. Tapos bigla na lang siyang lilitaw na may dalang mga anak. Ang mga salita ni Katrina ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa isang sugat na akala ni Marco ay nagsisimula ng maghilom. Ang galit na naramdaman niya sa Baguio, ang pakiramdam ng pagkakanulo, ay muling gumapang sa kanyang dibdib. I'm just saying, be careful, pagpapatuloy ni Katrina sa malumanay na boses. Nasaktan ka na dati. Ayokong makita kang masaktan ulit. Napatingin si Marco sa direksyon kung saan nagpunta si Liana. Ang imahe ni Liana na nakayuko sa hapagkainan, mukhang takot at nawawala sa sarili, ay pumasok sa kanyang isip. Ang pagiging mahiyain ba talaga iyon? O mayroon ba siyang itinatago? Ang duda, na sandali niyang iwinaksi, ay muling nag-ugat sa kanyang puso. Naramdaman siguro ni Katrina ang kanyang pag-aalinlangan. Inilagay nito ang kamay sa kanyang braso, isang kilos ng pag-aalala at pagkakaibigan. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata, ang boses ay halos pabulong na. Marco, I'm just looking out for you. Huminga ito ng malalim bago sabihin ang mga salitang babago sa lahat. Naisip mo na ba kumuha ng test? Para lang sigurado ka. Ang mga araw ni Liana ay nagsimulang magkaroon ng isang nakakapanghinang routine. Biyahe papuntang ospital, ang malamig na tusok ng karayom, ang amoy ng gamot na kumakapit sa kanyang balat, at ang pag-uwi sa isang mansyon na kasing lamig ng morgue. Ang bawat sesyon ng chemotherapy ay tila humihigop hindi lang ng lakas sa kanyang katawan, kundi pati na rin ng kulay sa kanyang mundo. Ngunit may mga sandaling, sa gitna ng kulay abong realidad na iyon, sumisilip ang isang sinag ng liwanag. Isang hapon, pagka-uwi niya mula sa ospital, halos hindi na niya maihakbang ang kanyang mga paa sa sobrang pagod. Nakahiga siya sa kama, nakapikit, nang maramdaman niyang bumukas ang pinto. Akala niya ay isa sa mga katulong. Tubig. Napamulat siya. Nakatayo doon si Marco, may hawak na isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay seryoso, gaya ng dati, ngunit wala doon ang galit. Mayroong isang bagay na iba, isang bakas ng pag-aalala. Inabot niya ang baso. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagdikit. Isang kuryente ang gumapang sa braso ni Liana, isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Salamat, mahinang sabi niya. Tumango lang si Marco at akmang tatalikod na nang magsalita si Liana. Marco, para sa lahat ng ito salamat. Huminto si Marco sa may pintuan, nakatalikod pa rin. Gawin mo yan para sa mga bata, sabi niya, bago tuluyang lumabas ng kwarto. Kahit sa kabila ng lamig sa kanyang mga salita, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Iyon ang pinakamahabang pag-uusap nila na hindi na uwi sa tensyon. Sa puso niya, umusbong ang isang munting butil ng pag-asa. Ang butil na iyon ng pag-asa ay ang tanging kinapitan ni Liana sa mga sumunod na araw. Sa tuwing nakikita niya si Marco na sinusubukang kausapin ang kambal, kahit na ito ay laging nauwi sa ilang sandali ng awkward na katahimikan, isang maliit na kirot ng tuwa ang kanyang nararamdaman. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa isang silya sa hardin, napanood niya ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Naghahabulan sina Liam at Leah sa malawak na damuhan. Biglang natapilok si Liam at bumagsak ito ng malakas.
Bago pa man makatayo si Liana, si Marco, na nagbabasa ng mga dokumento sa di kalayuan, ay mabilis na tumakbo palapit sa bata. Ang isihi na laging formal at kontrolado ay nawala. Ang nakita ni Liana ay isang ama. Isang nag-aalalang ama. Dahan-dahan, sabi ni Marco, maingat na inalalayan ang umiiyak na si Liam. Tiningnan niya ang gasgas sa tuhod nito. Maliit na sugat lang yan. Malakas ka, di ba? Ito ang unang pagkakataon na hinayaan ni Liam na hawakan siya ni Marco. Tumango ang bata kahit na humihikbi pa rin. Mula sa kanyang kinaupuan, naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng sakit at takot, ang sandaling iyon ay perpekto. Isang larawan ng isang pamilya na maaari sana nilang binuo. Ngunit ang perpektong sandali ay biglang nabasag. Oh, is my poor baby. Anong nangyari? Dumating si Katrina, na parang kabuting biglang sumulpot, ang kanyang boses ay puno ng dramatikong pag-aalala. May dala itong isang first aid kit na tila laging nakahanda. Lumuhod siya sa tabi ni Marco at Liam. Hayaan mo, tita Katkat ang gagamot sa'yo, sabi niya sa matamis na boses. Kumuha siya ng isang band-aid na may cartoon character. Tingnan mo, mas maganda to kaysa sa sugat mo. Natawa si Liam at ang atensyon nito ay tuluyan ng naagaw ni Katrina. Tumayo si Marco. Salamat Kat, sabi niya. Of course. Ano pat naging best friend mo ko, sagot ni Katrina, at pagkatapos ay tumingin siya kay Marco na may kasamang kindat. Naalala mo ba noong college, noong nahulog ka sa hagdan dahil sa kalasingan? Ako rin ang nag-alaga sa'yo noon. Mukhang hanggang ngayon, trabaho ko pa ring pulutin ang mga desalvo na nadadapa. Nagtawanan sila. Isang tawa ng dalawang taong may mahabang pinagsamahan. Isang tawa na hindi kasali si Liana. Mula sa kanyang silya, naramdaman ni Liana na para siyang hangin. Isang multo na nanonood sa isang masayang eksena na hindi siya kailanman magiging parte. Ang munting pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting namatay, napalitan ng pamilyar na kalungkutan. Si Katrina, sa kanyang pagiging perpekto at sa kanyang koneksyon kay Marco, ay isang paalala ng lahat ng bagay na wala sa kanya. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa malawak at tahimik na pasilyo, narinig niya ang mga boses na nagmumula sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi ko maintindihan kung anong nakita ni Marco sa babaeng yan. Tingnan mo nga, parang basahan, boses iyon ni Tita Elena, puno ng pagkasuklam. Huminto si Liana. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hayaan niyo na, tita. Ako na po ang bahala, sagot ng isang boses na mas nakakakilabot. Ang matamis na boses ni Katrina, ngayon ay walang bahid ng pagkukunwari. Kailangan lang natin siyang bigyan ng konting panahon. Marco is just feeling guilty and responsible right now. Sa huli, makikita rin niya ang totoo. Na isa lang itong malaking pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Liana. Hindi lang pala si Tita Elena. Pati si Katrina. Ang babaeng yumakap sa kanya, ang nag-aalok ng pagkakaibigan, ay isa palang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang hinala na dati ay isa lamang bulong sa kanyang isip ay ngayon, isang malakas na sigaw. Hindi siya ligtas dito. Ang kanyang mga anak ay hindi ligtas dito. Sa mga sumunod na araw, naramdaman niya ang pagbabago. Si Marco ay naging mas malayo, mas malamig. Ang mga sandali ng awkward na pag-aalala ay nawala, napalitan ng mga matatalim na sulyap at maikling sagot. Ang butil ng duda na itinanim ni Katrina ay malinaw na namumunga na sa isipan ni Marco. Isang gabi, habang nakahiga siya, pagod mula sa isa na namang sesyon ng gamutan, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto ng walang katok. Pumasok si Marco. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang anino ay humahaba dahil sa ilaw mula sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tinitigan niya si Liana, isang tingin na puno ng pag-aakusa. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad, Liana? Tanong niya, ang boses ay tahimik ngunit mabigat. May tinatago ka pa ba? Ang mga salita ni Katrina ay parang isang bulletin na pumasok sa utak ni Marco. Zana test. Araw at gabi,
bumubulong ito sa kanyang isipan, sinusulsihan ang bawat sandali ng katahimikan, ginugulo ang bawat pagtatangka niyang maniwala. Sa umaga, nakikita niya si Liana, maputla at pagod mula sa gamutan, at isang bahagi ng kanyang puso ang nakakaramdam ng awa at pagmamahal. Ngunit pagkatapos, nakikita niya ang mga mata ng kambal, ang kanyang mga mata, ang kanyang panga, at ang bulate ay muling gumagalaw. Sapat na ba ang pagkakahawi? O nagbubulag-bulagan lang ako? Hindi na niya kaya. Ang kawalan ng katiyakan ay unti-unting pumapatay sa kanya, mas masahol pa sa anumang katotohanan. Bilang isang sanay siyang kinokontrol ang lahat. Ang impormasyon ay kapangyarihan. At sa sitwasyong ito, siya ang pinakawalang kapangyarihan. Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang malawak na opisina sa Gizi, kung saan ang mga desisyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay ginagawa niya sa isang iglap, gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag na nagpabago sa lahat. I need you to find out everything, sabi niya sa boses sa kabilang linya, isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan para sa mga sensitibong corporate matters. Liana Reyes. Alamin mo kung ano ang ginawa niya sa loob ng 7 taon. Lahat. 1 linggo ang lumipas. 1 linggo ng impyerno para kay Marco. Pinipilit niyang maging normal sa harap ni Liana at ng mga bata, ngunit ang bawat ngiti ay peke, ang bawat pag-aalala ay may kasamang laso ng duda. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Nasa gitna siya ng isang board meeting nang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang text message mula sa investigador. Nasa baba na ako. Dala ko na ang hinihingi mo. Bigla niyang tinapos ang meeting, ikinagulat ng lahat. Nagmamadali siyang bumaba sa lobby, kung saan isang lalaking nakasimpleng damit ang nag-abot sa kanya ng isang plain na Manila envelope. Walang salitang binitawan. Isang tango lang at umalis na ang lalaki. Hawak ang envelope, pakiramdam ni Marco ay para siyang maihawak na bomba. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bumalik siya sa kanyang opisina, nilock ang pinto, at umupo sa kanyang leather na upuan. Humigop siya ng hangin. Ito na iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Sa loob, may ilang mga dokumento at isang maliit na sobre. Binuksan niya ang sobreng iyon. Isang litrato. Nang makita niya ang litrato, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Si Liana. Nakangiti. Isang ngiting hindi pa niya nakikita sa loob ng 7 taon. Isang ngiting masaya at walang inaalala. Nakaupo siya sa isang mesa sa isang simpleng restaurant, at sa tabi niya ay isang lalaki. Ang braso ng lalaki ay nakaakbay sa balikat ni Liana, at ang kanilang mga ulo ay halos magkadikit. Mukha silang masaya. Mukha silang magkasintahan. Ang litrato ay medyo malabo, tila kuha mula sa malayo, ngunit malinaw na si Liana iyon. Sa likod ng litrato may nakasulat na petsa. Isang petsa na halos 6 na buwan lang ang nakalipas matapos siyang iwan ni Liana sa Maynila. Isang matinding sakit ang gumuhit sa dibdib ni Marco. Isang sakit na mas matindi pa sa naramdaman niya noong una siyang iniwan nito. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya, ang lahat ng dahilan na inisip niya para ipagtanggol ito, ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya iniwan ni Liana dahil sa pamilya niya. Iniwan siya nito para sa ibang lalaki. Ang mga bata. Ang mga bata ay maaaring. Hindi niya matapos ang iniisip. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, tumunog ang kanyang telepono. Si Katrina. Hello, sagot niya, ang boses ay basag. Marco. Okay ka lang ba? Ang weird ng pag-alis mo sa meeting kanina. Nag-alala ako, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi nakasagot si Marco. Tinitigan lang niya ang litrato. Marco. Anong nangyayari? May nalaman ako, Kat, sa wakas ay nasabi niya. Tungkol kay Liana. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Katrina, ang boses ay malungkot at puno ng awa. I knew it. I had a bad feeling. Ano iyon, Marco? Sabihin mo sa akin. At ikinuwento ni Marco ang tungkol sa litrato. Bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig. Oh, Marco. I'm so sorry, sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay nanginginig na para bang siya ang nasasaktan.
Sinabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka. Ayoko lang talagang makita kang nasasaktan ng ganito. Matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ang mga salita ni Katrina ay nagpatindi sa apoy ng galit sa puso ni Marco. Tama si Katrina. Tama ito sa simula pa lang. Siya ang naging tanga. Habang kausap niya si Katrina, isang tawag ang pumasok sa kabilang linya. Ang pangalan ng doktor ni Liana. Kat, teka lang, may isa pang tawag. Ipinindot niya ang hold. Hello, Doth. In DeSalvo, I'm sorry to disturb you, but have some urgent news, sabi ng doktor. Ang boses ay seryoso. Liana is not responding well to the current treatment. Her condition is deteriorating faster than we expected. We need to consider a more aggressive approach. A bone marrow transplant. Napatigil si Marco. Transplant? Yes. And we need to find its donor as soon as possible. We will test her children, but given their age, it's not ideal. We ran preliminary tests on your blood samples from her initial admission. Huminto ang doktor. Ang katahimikan ay nakakabingi. In DeSalvo, you are a potential match. Ang telepono ay halos malaglag mula sa kamay ni Marco. Ang mundo niya ay umikot. Ang babaeng nagtaksil sa kanya, ang babaeng nagsinungaling sa kanya, ang babaeng sumira sa kanya ngayon ay nangangailangan sa kanya para mabuhay. Ang pag-ibig. Ang galit. Ang awa. Ang ang responsibilidad. Ang pagkakanulo. Ang lahat ng emosyon ay nagsalpukan sa loob niya, isang perpektong bagyo na nagbabantang wasakin ang lahat sa kanyang dinadaanan. Marco. Nariyan ka pa ba? Boses ni Katrina sa kabilang linya. Kailangan ko nang umalis. Binabaan niya ng telepono si Katrina. Kinuha niya ang litrato mula sa mesa. Tiniklop niya ito at ibinulsa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang kanyang mga ugat sa liig ay lumitaw. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng sakit, ngayon ay nag-aapoy sa isang matinding galit. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina, dumaan sa kanyang sekretarya na nagulat at sumakay sa elevator. Ang destinasyon niya ay malinaw. Ang ospital. Nang marating niya ang kwarto ni Liana, hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng napakalakas, at ito ay bumukas na may malakas na kalabog. Nakaupo si Liana sa kama, mukhang gulat at takot sa biglaan niyang pagpasok. Hindi siya nagsalita. Nilapitan niya ito. Kinuha niya ang litrato mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa kama, sa harap mismo ni Liana. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng puot. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanyang boses ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng 7 taon, na ngayon ay sumabog na. Sino gang lalaking Liana? Ang sigaw ni Marco ay umalinggaw-ngao sa 4 na sulok ng kwarto, tumama sa mga pader at bumalik sa kanya, isang alon ng galit na halos nagpayanig sa buong pagkatao ni Liana. Nanginginig niyang dinampot ang litrato. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa gamot at pagod, ay pilit na tinitingnan ang imahe. Siya nga iyon. Ngunit ang lalaki sa tabi niya hindi niya kilala. Kailan ito? Saan ito? Ang kanyang isip ay isang magulong ulap. Wala siyang maalala. Marco T. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Hindi ko alam di. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw muli ni Marco, ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at puot. Kitang-kita na. Masaya ka. Masaya ka habang ako, parang tanga, hinahanap ka sa loob ng 7 taon. Masaya ka habang ako ang nag-iisip kung anong nangyari sa'yo. Lumapit ito at napaatras si Liana sa kama, ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa akin, Liana, sabi ni Marco, ang boses ay mas mababa na ngayon, ngunit mas mapanganib. Sila ba ang mga bata, anak ko ba talaga sila? Ang tanong na iyon. Ang tanong na iyon ay mas masakit kaysa sa libu-libong karayom na tumusok sa kanyang balat. Mas masakit kaysa sa laso ng chemotherapy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Iyon ay isang suntok na diretsong tumama sa kanyang kaluluwa, winasak ang anumang natitirang lakas sa kanya.
Hindi na siya nakasagot. Ang mga luha ay malayang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang tunog na lumalabas. Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang katawan niya mismo ay nagkakanulo sa kanya? Paano siya lalaban kung ang mismong pundasyon ng kanilang nakaraan, ang pagtitiwala, ay gumuho na? Ang kanyang katahimikan, ang kanyang mga luha, ay naging sagot para kay Marco. Para sa kanya, iyon ay isang pag-amin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Isang tawang puno ng pagkatalo. Akala ko pa naman may pag-asa pa. Tumalikod siya. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang pagbaon ng pako sa kabaong ng kanilang pag-ibig. Marco, sandali. Sa wakas ay nasabi niya, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay sumara ng may malakas na kalabog. Isang tunog na nagsasabing tapos na ang lahat. Naiwan si Liana sa katahimikan, yakap-yakap ang sarili, nanginginig sa lamig at sakit. Ang litrato ay nasa sahig, nakataob. Hindi na niya ito kailangang tingnan. Ang imahe ng galit sa mga mata ni Marco ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ilang minuto ang lumipas, o baka oras, hindi na niya alam. Bahagyang bumukas ang pinto. Inaasahan niyang si Marco iyon, bumalik para humingi ng tawad, o kahit para sumigaw ulit. Ngunit hindi. Si Tita Elena ang pumasok, dahan-dahan, na para bang isang reyna na sinusuri ang kanyang nasakupan. Huminto ito sa paanan ng kanyang kama, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, nagsalita ang matanda, ang boses ay mahinahon ngunit bawat salita ay may talim. Ang mga kasinungalingan, gaano man katagal itago, ay lalabas at lalabas din. Tumingin ito sa paligid ng kwarto, sa mga mamahaling gamit na ipinagkaloob ni Marco, at pagkatapos ay tumingin pabalik sa kanya. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit bihisan ka pa ng ginto, hindi mo maitatago kung ano ka talaga. Isang babaeng galing sa wala na ginamit lang ang kahinaan ng pamangkin ko. Hindi kumibo si Liana. Wala nang natirang lakas para makipagtalo. Sinabi ko na sa iyo noon, hindi ba, pagpapatuloy ni Tita Elena. Hindi ka nararapat para sa pamilya namin. At ngayon, nakita na rin ni Marco ang katotohanan. Umiti ito, isang ngiting nakakakilabot. Magpagaling ka, Hija. At pagkatapos, malaya ka nang bumalik sa kung saan ka man nagmula. Pero ang mga bata iiwan mo sila. Sila ay DeSalvo. Ikaw hindi. Tumalikod na si Tita Elena at lumabas ng kwarto, iniwan si Liana sa isang mas malalim na uri ng impyerno. Hindi lang ang pag-ibig ni Marco ang nawala sa kanya. Ngayon, binabantaan siyang kunin ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang kanyang mga anak. Maya-maya, pumasok ang dalawang maliliit na anghel. Mama, tanong ni Lia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Bakit po kayo umiiyak? Okay ka lang po ba, Mama? Tanong naman ni Liam, at kahit sinusubukan niyang maging matapang, ang kanyang labi ay nanginginig. Sinubukan ni Liana ng umiti, ngunit ang lumabas ay isang pilit na pagniwi. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Okay lang si Mama, mga anak. Pagod lang. Lumapit sila at niyakap siya. Ang kanilang maliliit na bisig ay ang tanging bagay na totoo sa magulong mundong ito. Ngunit habang yakap niya sila, isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Siya ang dahilan ng kanilang pag-aalala. Ang kanyang sakit, ang kanyang kalungkutan, ay nagiging pasanin na rin sa kanila. Ang pangarap niyang makitang lumaki sila ay napapalitan na ng katotohanang nakikita nila siyang unti-unting namamatay. Nang makaalis na ang mga bata, tumayo si Liana mula sa kama. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad. Ang mga sasakyan ay patuloy sa pagtakbo, ang mga tao ay patuloy sa kanilang buhay. Ang mundo ay hindi humihinto. Ang mundo niya lang ang gumuho. Para saan pa? Para saan pa ang paglaban? Kung sa huli, mananalo man siya sa sakit, talo naman siya sa buhay. Talo siya sa pag-ibig. At baka pati ang mga anak niya ay mawala sa kanya. Isang nakakapanghinang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kapayapaan ng pagsuko. Bumalik siya sa kama at pinindot ang call button para sa nurse. Nang pumasok ito, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses, sa unang pagkakataon sa buong araw, ay naging kalmado at buo.
Ayoko na, sabi niya. Ayoko nang magpagamot. Pakiusap, itigil niyo na ang lahat. Nagulat ang nurse. Ma'am Liana, hindi po pwede. Kailangan niyo po itong ipagpatuloy. Desisyon ko ito, putol ni Liana, ang boses ay pinal at hindi na nagpapatinag. Tumingin siya sa bintana, sa malayong mga ilaw. Hindi na niya naramdaman ang sakit. Hindi na niya naramdaman ang galit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang matinding pagod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang huling butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang luhang iyon ay hindi na para sa sakit, kundi para sa pagpapaalam. Sa katahimikan ng kanyang isipan, ibinulong niya sa kanyang sarili ang mga salitang magtatapos sa lahat. Tama na. Susuko na ako. Liana. Ang oras ay naging isang konsepto na lang para kay Liana. Hindi na niya binibilang ang mga araw. Hinahayaan na lang niya itong dumaan, gaya ng pagdaan ng dextrose sa kanyang mga ugat, isang patak sa bawat sandali. Ang kanyang kwarto sa ospital ay naging kanyang buong mundo. Isang mundong tahimik. Tumanggi siyang makita ang mga bata. Masakit. Sobrang sakit. Ngunit mas gugustuhin niyang maalala nila siyang nakangiti sa kanilang munting bahay sa Baguio, kaysa makita siyang unti-unting nagiging anino sa puting kama na ito. Si Marco hindi na bumalik. Mas mabuti na rin siguro. Isang araw, habang nakapikit siya, isang maliit na kamay ang humawak sa kanya. Mama! Napamulat siya. Si Liam. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama, ang mga mata ay puno ng luha. Sa likod nito ay isang katulong, mukhang hindi alam ang gagawin. Liam, anak, bakit ka nandito? Sabi ni Liana, sinusubukang bumangon. Pinapa-impact na po ni Tita Elena yung mga gamit natin sa kwarto. Sabi niya, aalis na daw po tayo, sumbong ng bata, ang boses ay nanginginig. Mama, ayoko pong umalis. Ayoko pong iwan ka. Isang kutsilyo ang tumarak sa puso ni Liana. Ganun na lang pala kabilis. Itatapon na lang sila. Mama, may nahanap po ako, sabi ni Liam at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang luma, naninilaw at lukot-lukot na papel. Nasa loob po ito ng box niyo. May pangalan niyo po. Importante po ba to? Kinuha ni Liana ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito. Ang mga salita, kahit nakupas na, ay malinaw pa rin. Ang mga salitang nagpabago ng kanyang buhay 7 taon na ang nakalipas. Ang mga banta. Ang mga paninira. Ang sulat kamay ni Tita Elena. Ang sulat na sumira sa kanya. Marco. Ang opisina ni Marco ay naging kanyang kulungan. Hindi siya umuuwi. Natutulog siya sa sofa, kung makakatulog man. Ang imahe ni Liana na umiiyak sa ospital, ang imahe ng litratong iyon, ang sigaw niya lahat ay naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Nakuha niya ang gusto niya, ang katotohanan. Ngunit bakit pakiramdam niya, siya ang talo? Bakit sa tuwing naaalala niya ang mga mata ni Liana, hindi pagkukunwari ang nakikita niya, kundi isang tunay na pagkawasa? Dahil sa wala nang magawa, binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang key footage ng lobby noong araw na iyon. Gusto niyang makita muli ang sarili niyang katangahan. Ang pagmamadali niya. Ang galit niya. Napanood niya ang pagdating ng investigador. Ang pag-abot nito ng envelope. Ngunit habang pinapanood niya, isang detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang pamilyar na babae ang lumapit sa investigador 10 minuto bago pa man ito tawagan ng kanyang sekretarya. Nag-usap sila ng saglit. May iniabot na sobre ang babae sa investigador. Si Katrina. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Nirewind niya. Pinalaki niya ang imahe. Walang duda. Si Katrina. Ang puso ni Marco ay nagsimulang kumabog na parang tambol. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Anong ginagawa ni Katrina na kausap ang investigador niya? Agad niyang tinawagan ang investigador. Saan ka? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may panganib. Sir, nasa. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din kung hindi, ipapakulong kita para sa corporate espionage. Wala pang 1 oras, ang investigador ay nasa harap na niya, nanginginig at namumutla.
Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ni Marco, simple ngunit mabigat. Sir, kayo po, T. Huwag ako. Bago ako. Sino ang nag-utos sa'yo na ibigay sa akin ang litratong iyon? Hindi nakasagot ang lalaki. Itinuro ni Marco ang monitor, kung saan nakapause ang imahe ni Katrina na kausap ito. Doon na bumigay ang investigador. Ikinuwento niya ang lahat. Na 2 linggo na ang nakalipas, tinawagan siya ni Katrina Gonzales. Inalok siya ng mas malaking pera. Ang utos, gumawa ng ebidensya. Ano mang ebidensya na magpapatunay na may ibang lalaki si Liana. Ang litrato ay peke, isang produkto ng magaling na editing. Ang lalaki doon ay isang malayong pinsan ni Liana na namatay na. Bawat salita ng investigador ay isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Ang pagkakanulo hindi galing kay Liana. Galing ito sa taong pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkaalis ng investigador, tinawagan ni Marco ang kanyang sekretarya. Tawagan mo si Katrina Gonzales at si Tita Elena. Sabihin mo, may emergency meeting. Dito sa opisina ko. Ngayon na. Nang dumating ang dalawa, si Katrina ay may ngiti sa labi, puno ng pag-aalala. Si Tita Elena naman ay may ekspresyon ng tagumpay. Marco, anong nangyari? Okay ka lang ba? Tanong ni Katrina. Hindi sumagot si Marco. Tumayo siya, kinuha ang isang folder at ibinato ito sa lamesa. Sa loob, ang pirmadong testimonya ng investigador. Nawala ang kulay sa mukha ni Katrina. Ano to? Ikaw ang magsabi sa akin, sabi ni Marco, ang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Ikaw ang nagsabi sa akin na mag-ingat. Ikaw ang nagtanim ng duda sa isip ko. Ikaw pala ang ahas. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sigaw ni Katrina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Talaga, sabi ni Marco. Pati ang sulat na pinadala mo kay Liana 7 taon na ang nakalipas, gamit ang pangalan ni Tita, itatanggi mo rin ba? Doon napatingin si Tita Elena kay Katrina, may pagtataka at gulat. Ngayon niya lang naintindihan. Ginamit lang din siya. Doon na bumuhos ang luha ni Katrina. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ginawa ko iyon dahil mahal kita, Marco. Mahal na mahal kita. Hindi siya nararapat sa'yo. Ako ang dapat na nandyan sa tabi mo. Hindi na pinakinggan ni Marco ang iba pa nitong sasabihin. Isang pakiramdam lang ang naghahari sa kanya. Pagsisisi. Isang napakalalim na pagsisisi. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang wala ng bukas. Habang nagmamaneho siya papuntang ospital, ang mga salita ng doktor ay umalinggaw sa kanyang isipan. You are a potential match. Ang huling pag-asa ni Liana. Ang pag-asa na muntik na niyang wasakin. Marco Liana. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, hindi na lumingon si Liana. Hinintay na lang niya ang nurse na magsasabing oras na para umuwi. Ngunit ang narinig niya ay isang pamilyar na boses, basag at puno ng sakit. Liana D. Napalingon siya. Si Marco. Nakatayo sa may pinto, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang isisi na mayabang at makapangyarihan ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking wasak. Dahan-dahan itong lumapit at lumuhod sa tabi ng kanyang kama. Ang kilos na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Patawarin mo ako, sabi ni Marco, ang boses ay halos hindi na marinig. Inilabas niya ang testimonya ng investigador. Patawarin mo ako sa katangahan ko. Sa pagiging bulag ko. Sa sakit na idinulot ko sa'yo. Patawarin mo ako, Liana. Pakiusap. Tinitigan lang siya ni Liana, ang puso niya ay isang magulong halo ng sakit at pagkalito. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Si Liam, tumatakbo palapit sa kanya, hawak ang lumang sulat. Mama, ito po. Baka ito po makatulong, sabi ng bata, iniaabot ang papel kay Marco. Kinuha ni Marco ang sulat. Binasa niya ito. At doon, ang 2 piraso ng katotohanan, ang kasinungalingan sa kasalukuyan at ang kalupitan sa nakaraan, ay nagkabit. Ang buong larawan ng pagdurusa ni Liana ay nabuo sa kanyang harapan. Tumingin siya kay Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat.
Pero huli na ba ako? Liana, pakiusap lumaban ka. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Hinawakan ni Liana ang sulat. Hinawakan niya ang testimonya. Tiningnan niya si Marco na nakaluhod sa harap niya, at pagkatapos ay si Liam na umiiyak sa tabi niya. Sa loob ng mahabang panahon, ang dahilan niya para lumaban ay ang makitang lumaki ang kanyang mga anak. Ngayon, mayroon ng isa pa. Ang mabuo muli ang pamilyang ninakaw sa kanila. Tumingin siya kay Marco at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Lalaban ako. Isang taon din lumipas. Ang araw ay ginintuan habang papalubog ito sa dagat. Ang alon ay marahang humahalik sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa. Tumatawa sina Liam at Leia habang naghahabulan sila sa buhanginan. Sa di kalayuan, nakaupo sa isang banig si Liana. Ang kanyang buhok, na dating manipis, ay mahaba na ulit at hinahangin. Ang kanyang balat ay may kulay na mula sa araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Puno ng saya. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Inakbayan niya ito. Masaya ka ba? Tanong ni Marco, ang boses ay mahinahon. Ngumiti si Liana at sumandal sa kanya. Sobra. Tahimik nilang pinanood ang mga bata. Ang mga alaala ng ospital, ng mga sigawan, ng mga luha, ay tila isa na lang malayong panaginip. Ang kanilang hinaharap ay kasing lawak at kasing ganda ng karagatan sa kanilang harapan. May kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Humarap siya kay Liana. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal na hindi na kayang itago. Liana Reyes, nagsimula siya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Noong una kitang nakita ulit, gusto kong humingi ng mga sagot. Ngayon, isa na lang ang gusto kong itanong. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang kumikinang na diamante. Will you build a new life with me? Will you marry me? Hindi na kailangan ng mahabang sagot. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Liana. Tumingin siya sa mga anak nila na masayang naglalaro, pagkatapos ay tumingin pabalik sa lalaking nasa harap niya, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at ang kanyang bukas. Sa gitna ng tunog ng alon at ng halik ng papalubog na araw, ibinigay niya ang kanyang sagot. Isang salita na naghilom sa lahat ng sugat at nagsimula ng kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Liana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pag-aalay ng inyong oras at damdamin sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko rin ang bawat sakit, bawat pait, at bawat munting tagumpay ni Liana at Marco. Sabay tayong umiyak sa kanilang mga pagsubok at sabay din tayong umiti sa kanilang huling pagkakataon na maging buo at maligaya. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa tapang na harapin ang nakaraan, sa lakas na magpatawad, at sa pananampalatayang posible pa ring bumuo ng isang magandang bukas mula sa mga durog na piraso ng kahapon. Ito ay kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw na naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinaka-nag-iwan ng marka sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga naramdaman sa comment section sa ibaba. Nananabik akong basahin ang bawat isa. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Lihim ng puso.